Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, saldi ko. Alam na nga ba kung nasaan mga babayan? Natagpuan na nga ba itong si saldi ko? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin at subscribers po dyan. Maraming salamat sa inyo at palagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At eto na nga mga babayan, no? Nadulas nga ba itong si saldi ko mga babayan at hindi nga ba sinasadyang nailabas niya ang kanyang totoong kinalalagyan? Dahil ayon po sa balita mga babayan, ito pong si saldi ko di umano ay nasa Stockholm, Sweden mga babayan noong January 15. Yan po ay ayon sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema. Noon, maalala natin mga babayan, ito pong si saldi ko ay may warrant po mga babayan. Okay, so ito po yung balita na yan. Ayon po sa GMA mga babayan. Ayan sabi dito, nasa Stockholm, Sweden, si dating Representative saldi ko noong January 15 base sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema mga babayan. No, naghain daw po sila ng petition. No, hiling ni ko sa korte isang temporary restraining order para hindi maipatupad ng ombudsman ang resolusyong kasuhan siya. Abay, loko rin Antindi rin netong ni saldi ko mga babayan, humihingi ng TRO sa korte para hindi daw siya hulihin ng ombudsman. Pag nangyari yan mga babayan, may kalokohan talaga sa ating justice system. Parang yan ata ang gustong palabasin ni saldi ko mga babayan, no? Dahil kung pagbibigyan siya ng korte mga babayan, magdadalawang isip na talaga ang mga tao dyan. Kasi pag binigyan siya ng TRO ng korte at hindi po siya makakasuhan ng ombudsman mga babayan, iba iisipin ng tao dyan. No? Iisipin ng tao dyan na merong hokus-pokus. Na hindi patas, hindi pantay ang pagbibigay ng batas sa ating bansa, mga babayan. At pag yan po ang nangyari, lalo lang nilang pinatunayan na walang batas sa Pilipinas at ma-justify po ang ginawa ng ICC kay Duterte. Diba mga babayan? Pagkayan po ang ginawa nila. Ito yung mga dokumento mga babayan, no? Ayan, no? Yung mga dokumento na sinasabing pinagawa po, notary public, mga babayan, no? In office in Nacka o country Sweden, mga babayan. Sa Sweden daw po. No? Pero ito medyo hindi yata ako naniniwala dito. No, kasi pwedeng pwedeng nangyari mga babayan, no? Parang lilituhin lang nila ang ating mga kababayan. Kung nasan talaga ito pong si saldi ko. No, kasi pwedeng ganito. Yan pong notary public na yan, mga babayan, baka. Hindi natin sinasabing ito yung totoong nangyari, no? Baka ginawa po muna yung notary public na yan, mga babayan. Tapos tsaka na lang pinadala kay saldi ko, tapos ibinalik para pirmahan or something, mga babayan. Pwede kaya ganun? Diba mga babayan? No? May nakakapagtaka po pagka ganyan, diba? So ito, panoorin natin yung balita tungkol po dyan, Saldi ko noong January 15. Exclusive, mga kapuso. Nasa Stockholm, Sweden, si dating Congressman saldi ko noong January 15. Ang tanong totoo ba? Na nasa Sweden si saldi ko. Ibig sabihin, mga babayan, malaya po siyang nakakapalipat-lipat ng iba't ibang bansa. Diba? Malaya po siyang nakakapag-travel, mga babayan.
No, sa kabila po na meron po siyang kaso na kinakaharap dito sa Pilipinas. 'Di ba? Siguro ang tanging solusyon na lang diyan para mahuli talaga si Saldico, no, through Interpol, mga kababayan. 'Di ba? Base sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema, hiling niya sa Korte temporary restraining order para hindi maipatupad ng ombudsman ang resolusyong kasuhan siya. Bakit hindi siya kakasuhan? Diba, mga babayan? Pinagdolo ko na lang tayo nito. TRO para hindi daw siya kasuhan? Para ano? Kung maalala natin, mga babayan, may sinabi po itong si Mike Defensor, no, na sabi niya, di umano, no, gusto raw pong tumestigo netong si Saldico, no, laban daw po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, siguro ang plano nila is i-TRO siya, no, para hindi siya hulihin ng ombudsman para makatestigo siya. Tanyo kung paano nila nilalaro, mga babayan. So ibig sabihin, may pinagtataguan talaga sila. 'Di ba? May ano sila parang para sa akin, no, sa nakikita ko diyan, may itinatago talaga. No? May itinatago talaga. Yan yung nakikita ko diyan, mga kababayan. Tutok, si Joseph Mo. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain nitong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldico. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na Notary Public na si Beatrice Gustafson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant. Yan yung sinasabi natin, mga babayan, no, na hindi natin alam kung ano yung totoo Baka may nagpagawalan sila ng ganyan, 'di ba? Para malihis yung atensyon o malihis, mga babayan, yung mga totoong information, no, netong si Saldico. 'Di ba? Alam niyo naman, may pera 'Di ba? Pagka may pera, lahat pwedeng gawin. 'Di ba, nakikita natin 'yan sa mga pelikula, nagagawa po yung mga ganyan, no? Hindi natin sinasabing yun yung totoong nangyari, ha? Ang sinasabi lang natin dito posible o pwedeng gawin, no, yung mga ganong bagay. 'Di ba? Kung ikaw ay may pera, marami kang magagawa. 'Di ba, mga kababayan? Tuloy natin. Para na sa Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldico ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. 'Di ba? Ang tanging nakikita nilang lusot, mga babayan, is pawalang bisa yung kaso na isinampa sa kanya. 'Di ba? Instead na harapin niya yung kaso, mga babayan, ang gusto nilang mangyari, pawalang bisa. 'Di ba? Parang gusto niya, siya pa yung masunod. Diba? Instead na sagutin nila, totoo ba yung kaso, no, na isinampa sa'yo, mga kababayan, ang naging resort nila, no, sabihin na pawalang bisa o mag-file sila ng petition para sa TRO para hindi siya makasuhan, no, ng ombudsman. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Cristina Rimulya ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Di ba, mga babayan? Gusto pa nilang baliktarin. Gusto nilang mapawalang kaso siya, mapawalang sala siya, mga babayan, na walang nangyayaring hearing. Yung gusto nilang mangyari dito, mga babayan, in short yun yung pagkakaintindi ko. Ang gusto nilang mangyari, mga babayan, no, malitis siya na walang paghihiring. Kumbaga, ang gusto nilang mangyari, alisin ng Korte Suprema yung kaso sa kanya, inal. No? Ibig sabihin, null and void, walang silbi yung kaso na isinampa sa kanya. Parang ganun yung gusto nilang sabihin. No? Grabe naman to, Saldico. Ano naman yan? Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Oh, Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o diba, ICI. sinampahan siya ng kaso, mga babayan, no, si Saldico. Diba, sinampahan siya ng kaso. That's the time na pwede niya sagutin yung mga kaso na isinampa sa kanya. No, sa haba ng panahon, mga babayan, na lumalabas, no, yung mga issue, no, tungkol po sa kanya sa mga korupsyon na di umano, no, nasangkot siya, no, pero wala siyang ibang sinagot. Kundi ang sinagot niya lang, mga babayan, no, ay yung mga video na inilabas niya na dinadawit niya, no, si Romualdez, pati yung Pangulong Bongbong Marcos. Yung ebidensya nilabas nila, yung maleta, wala naman laman. Diba? Sa tingin nyo, tatayo yun sa Korte Suprema? Na-violate daw yung kanyang rights, mga babayan. Dahil kung ang pagbabasihan is yung ICI interim report, is the complaint affidavit, then he has to respond to each and every statement in the affidavit included in it. Di sagutin niya, di mas maganda. Diba, mga babayan, yun naman yung inaantay sagutin niya lahat yung kaso na isinampa sa kanya. No, bakit gusto niya ipanal and void agad yan sa Korte Suprema? Kung wala siyang tinatago. May karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit. Bakit hindi siya nakapaghain ng counter affidavit? Nakapag-file nga siya ng petition. Diba? Sa haba ng panahon, mga babayan, na tumatakbo itong issue na to, itong usapin na to, bakit hindi yun ang inasikaso niya, yung mag-file ng counter affidavit? So, ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataon, sagutin yung kanyang kaso. Diba? Hindi lang nila sinasagot. O ayaw lang nilang sagutin. Dahil naghain daw ang Ombudsman ng order sa submit counter affidavit sa pinangahuling address ni Ko at wala siya doon, hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Nako. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses itong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirecommend ng kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabuatan ng conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. Okay, so yan, mga babayan At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Ombudsman. So yung taong bayan pa ngayon ang sinisisi niya. Pag siya ba umuwi dito sa Pilipinas, may magagawa ang taong bayan sa pag-uwi niya, mga babayan. Diba, gobyerno na nga mismo nagsabi, bibigyan siya ng security. No, yung seguridad niya, no, i-assure ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Bakit hindi siya umuwi? Diba, mga babayan? Kung talagang totoo yung mga akusasyon na sinasabi niya, no? Lumantad siya. Bumalik siya sa Pilipinas. No, ano na naman sasabihin netong netong mga DDS na to, no? Na chuchugiin si Saldico. Kung meron mang gagawa niyan, mga kababayan, sigurado ako 101% hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos.
kundi yung mga taong nasa likod talaga, no, ng malawakang flood control na yan. Pero hindi yung Pangulong Bongbong Marcos natin ang gagawa niyan sa kanya. No, 101% mga babayan, hindi yung gagawin ng Pangulo natin. No, at kung talagang wala siyang kasalanan, no, at kung talagang malinis ang kanyang konsensya at gusto niyang tuldukan itong korupsyon na to, humarap siya, sagutin niya yung kasong isinampa sa kanya. Ganun lang naman kasimple yun. May pera naman sila di ba? Ano sa palagay ninyo mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV, and please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section, right? Peace. I'm out.